Sa nakaraang kwento natin ay nagtanong si Yahan sa kanyang kasamahan kung bakit sila natagalan, at sa pagpapatuloy ng kwento. Ipinaliwanag ni Chang Gang-yong na abala sila sa paglilinis ng isa pang palapag. Inamin ni Suyen na marami pa ring kalaban, at hindi na siya nagulat dahil galing sa South Gangbok High ang mga ito. Tinawag niya si Dong Tako at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng Kai. Ipinaliwanag ni Dong Tako na ito ay kilala rin bilang arns, isang tradisyonal na Pilipinong martial art na hindi lang basta labanan gamit ang armas, kundi isang komplikadong sistema ng labanang gumagamit ng kombinasyon ng mga pain at taktika. Pinuri nito ang husay ni Suyen Sakai, lalo't bihira ang nakakaalam at mahusay dito. Patuloy nilang minamasdan habang walang tigil ang paghampas ni Suyen kay Sekkang. Sa gitna ng laban, sumingit si Kuza at ginamit ang Yamaki-style Kyokushin Karate upang maging panangga sa isang suntok ni Sekkang. Tinanong ni Sekkang kung hindi pa niya ito napabagsak, at tumugon si Kuza na mabuti at oras na para magsimula. Gumanti si Kuza ng suntok, kasabay ng pag-abiso ng quest window na ginamit ni Yakuza Ye ang El Diablo. Muling bumagsak si Sekkang at ipinakita sa quest window na bumaba ang lahat ng kanyang stats. Sunod namang nagpaalam ang quest window na si Haro Seong ay gumamit ng kapoa at tumama ng critical hit sa mukha ng kalaban. Inutos ni Haro na sabay-sabay nilang atakihin si Sekkang. Hinawakan siya nito sa damit at mariing sinabi na ayaw niya ng mga walang saysay na footwork, ngunit muli pa rin siyang tinadyakan ni Haro at muling inulit na kailangan nilang magtulungan. Sumigaw si Heijan ng parehong utos, at agad na ipinaalam ng quest window na ginagamit na rin ito ang key fighting method bago tuluyang sip-ain si Sekkang palayo. Sa kabila ng mga tama, naniniwala si Sekkang na siya ay mapipilitan ng matalo. Lumabas sa quest window na ginagamit muli ni Kuza ang Yamaki-style Kyokushin Karate at sabay nitong pinakawalan ang Yet Optigen. Muli siyang tinadyakan, ngunit matigas ang paninindigan niyang hindi niya hahayaang maaga ng sinuman ng South Gangbok High. Dumating si Jokjang at agad nitong sinalubong ang suntok ni Sekkang. Hinikayat nito ang kanyang mga kasama na huwag panghinaan ng loob at ipaglaban ang paaralan, dahil kapag natalo sila ngayon ay tuluyan na itong matatapos. Pinangako niyang mananatiling matatag ang South Gangbok High at sila ang magbubuklod sa buong Gangbok. Kaya't handa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Isa sa mga tauhan ni Sekkang ang nag-alok na siya na ang babawas kay Kim Suyen, ngunit iginiit ni Sekkang na matatapos lamang ang laban kapag napatay ang pinuno. Kapag nagawa niya ito, matatapos na ang lahat. Sagot naman ni Suyen na para bang inulit lamang nito ang iniisip niya, kaya tinuring niya itong malas at may utang na soft drink sa kanya. Tumanggi si Sekkang na biruin pa siya, at agad na sumugod para umatake. Ngunit na-counter siya ni Suyen at ibinagsak sa sahig. Alam ni Suyen na mahaba ang abot ng kalaban ngunit kayang tiisin ang mga atake nito. Paulit-ulit niyang pinapukol ng suntok si Sekkang, habang inaalam ang taktika nito na unti-unting lumapit habang tinatanggap ang mga tama. Ngunit batid ni Suyen ang plano kaya't hindi niya ito palalapitin. Inutusan ni Jokjang ang kanyang tauhan na oras na para tapusin ang digmaan. Tinulak ni Suyen si Sekkang hanggang sa bumangga ito sa pader, at tumulo ang dugo sa kanyang mukha. Akala ni Sekkang ay nahuli na niya si Suyen. Ngunit ipinakawala nito ang infinite suplex. Naisipan niyang ulitin pa ito upang siguraduhin ang panalo. Sa gitna ng kanilang pagbagsakan, binalak niyang ipamuhay kay Suyen ang natitirang buhay nito sa ganitong pagkatalo, ngunit nakabawi si Suyen at siya naman ang bumaligtad, ibinagsak si Sekkang ng patihaya. Nais pa ni Suyen ng isa pang suplex para tuluyan ng manalo, ngunit napansin ni Haro na hindi maganda ang lagay niya. Nagpaalam ang quest window na ginamit ni Suyen ang healing bean at agad na naibalik ang kanyang stamina. Sinundan niya ito ng paggamit ng To the Moon card upang makatakas sa atake ni Sekkang, gamit ang mataas na vertical jump sa pamamagitan ng pagtapak sa tuhod nito. Napaisip si Sekkang kung saan nanggaling ang lakas na iyon, at tila hindi naapektuhan si Suyen kahit sa lahat ng pinagdaanan niya. Pinaghinalaan niyang nagtatanggi lamang ito at balak pa rin siyang hulihin para tapusin ang laban. Muling sumugod si Sekkang, ngunit hinarang siya ni Suyen at binalak na ulitin ang taktika ng paglapit habang tinatanggap ang mga suntok. Sinubukan ni Sekkang na hawakan ang kanyang leeg, ngunit bigla niyang inilabas ang dalawang sandata, dalawang bakal na pamalo, at muling sumugod.
Nagpaalam ang quest window na ginamit muli ni Suyen ang To the Moon card. Sa puntong yun, naisip ni Sekang na kung alam lang niya mula sa simula ang mga kakayahan ni Suyen. Matagal na sana itong nanalo. Sa sandaling yun, nagpaabot ang quest window ng abiso hinggil sa pangunahing misyon sa pagbagsak ng South Gangbok High, na ang ikaapat na quest ay labanan at talunin ng awakened na si Sekang. Nang magwagi, muling nag-abiso ang quest window na bumagsak na si Sekang. Idineklara niya na wala na ito, kasunod ng pahayag ni Tank Top Kim Suyen na tapos na ang digmaan. Nagbigay muli ng update ang quest window na kumpleto na ang misyon at na-update na ito. Humiling si Kim Suyen na ipakita na ang susunod na quest, binanggit ang tungkol sa rascal na nagtulak sa kanya na ilabas ang kanyang matinding lakas, ang paggamit ng kanyang tank top. Sinilip niya ang quest window ngunit wala pa ring nakasaad na ikalimang quest. Sa kanyang isipan, naghihintay siya at iniisip kung yun na ang huling misyon. Dumating si Haro na tuwang-tuwa, tumalon sa kanyang likod, at ipinahayag na panalo na sila. Kinumpleto ito ni Suyen sa pagsang-ayon at sinabing napakaganda ng pakiramdam. Inutusan niya ang mga tauhan ng South Gangbok High na ibaba ang kanilang mga sandata. Narinig ang mga reklamo na natalo si Sekang. Kinilala ni Suyen ang presensya ni Yahan at tinanong kung bakit natagalan. Ipinaliwanag ni Jok Jang na kara-rating lang ng mga miyembro ng East Gangbok High upang iuwi si Sekang. At tumango si Suyen sa pag-unawa. Inihayag ni Jok Jang na tapos na ang digmaan at oras na upang tapusin ang lahat, bagay na sinang-ayunan ni Suyen. Habang tinatapos ang bakbakan, binanggit ni Jok Jang na bahagi ng pagtatapos ang pag-aasikaso sa mga natalong puwersa. Sinimulan na rin ang pangangalap ng mga talento mula sa South Gangbok High. Ipinaliwanag ni Suyen na dahil sa pagbagsak ng South Gangbok, wala nang kaugnayan ang mga mataas na ranggo nito at maaaring kuhanin ng West at East Gangbok High bilang gantimpala ng panalo. Gayunpaman, nagbabala siya na hindi dapat mag-recruit ng basta-basta upang maiwasan ang pinsala sa grupo. Naitanong kung ano ang mangyayari sa mga tatanggi sa alok, malinaw ang patakaran, aalis sila sa Gangbok, iiwan ang lahat, at magsisimula muli mula sa wala. Idinagdag ni Yahan na kahit ang kanilang pangalan ay walang saysay at ayaw silang tanggapin ng East Gangbok High. Mula rito, iniulat ni Jok Jang na tila nakapagpasya na ang East, at tinanong kung paano magpapatuloy ang West. Nagpasya si Suyen na kunin sina Janelle Bang at Yang Gibang. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng iba sa kakayahan ng dalawa, ipinaliwanag niya na dahil lumawak ang kanilang teritoryo, kailangan nila ng dagdag na tao sa pamamahala. Kahit katumbas lang ng kalahating kakayahan ang maibigay ng dalawa, mahalaga pa rin ito. Higit sa lahat, kapag kumalat ang balita na tumanggap sila kahit ng itinuturing na basura, mas maeengganyo ang mga tunay na may talento na sumali sa West Gangbok High. Kinilala ni Jok Jang ang talinong iyon bilang mahusay na taktika. Sumabay dito ang quest window, na nag-abiso ng bagong misyon, mag-recruit ng talento mula sa South Gangbok High, kung saan mas marami ang mare-recruit ay mas mataas ang gantimpala, isang bronze card. Naisip ni Suyen na mas maraming mataas na ranggo ang makuha, mas lalong sulit ang misyon. Tinanggap ni Janelle Bang at Yang Gibang ang pagsali, at muli ay nag-abiso ang quest window na opisyal na silang kasapi ng grupo. Sunod na tinukoy ni Jok Jang sina Jin, ranggo 16, at Dylan, ranggo 15. Tumanggi si Yahan, ngunit ipinilit ni Suyen na isama sila. Nag-abiso ang quest window ng kanilang pagsapi. Kasunod ay sina Yang Gi Park, ranggo 14, at Donggu Hyundong, ranggo 13. Muli silang tinanggap sa West Gangbok High at kinumpirma ng quest window ang kanilang pagsali. Sa huli, binanggit ni Suyen ang susunod na target, si Dong Yu Wang, ranggo 10, at si Ji-Yoon Lee, ranggo 9. Kapwa sila kilala bilang mahuhusay na mandirigma na tiyak na makakatulong ng malaki. Binanggit ni Jok Jang na hindi maaaring palampasin ang dalawa, at tiyak na may parehong balak ang East Gangbok High. Sumang-ayon si Yahan sa kahalagahan ng dalawa at nagpahayag ng intensyong kunin si Ji-Yoon Lee. Nagmungkahi pa siya na baka mas bagay ito sa East kaysa West. Ngunit ipinahayag ni Suyen na nais niyang makuha ang dalawa. Nagtalo sila kung paano hahatiin ang dalawang mandirigma, at kalaunan ay iminungkahi ni Jok Jang na ang pinakamainam ay tanungin mismo si Ji-Yoon Lee kung saan siya nais sumapi. Kung pipiliin ito ang East, wala silang magagawa kundi hayaan siyang sumama roon.
Lumapit si Yahan kay Ji-yoon Lee at inimbitahan nitong sumama sa East Gangbuk High, sinisiguro sa kanya na maayos ang magiging trato at binanggit na iniwang bakante ang ikapitong pwesto para sa kanya. Ngunit agad namang sumingit si Kim Soo-yeon, ipinahayag na mas mahusay ang trato ng West Gangbuk High at nangakong gagawin siyang pangunahing pinuno doon. Tinuligsa siya ni Yahan, tinatanong kung handa ba siyang isuko ang pagiging leader para dito. Ngunit tinugon ni Soo-yeon na handa silang alalayan si Ji-yoon palagi upang hindi na ito maglakad kahit saan. Saglit na tumingin si Ji-yoon sa likuran kung saan nakaupo si Kuza na may rosas sa labi, naalala ang pangako nitong sasama siya kung matatalo nila ang South Gangbuk High. Bumalik siya sa kasalukuyan at mariing sinabi na tutuparin niya ang pangako, sasama siya sa West Gangbuk High. Binalaan siya ni Yahan na huwag magyabang. Habang si Koo Jaya ay nakatingin lamang. Nilinaw ni Ji-yoon na hindi siya sasama dahil kay Kuza. Nag-abiso ang quest window na opisyal ng kasapi si Ji-yoon Lee sa kanyang crew. Ipinahayag ni Hyundong Lee ang tuwa sa paglaki ng kanilang grupo at kinumpirma ito ni Soo-yeon. Binanggit ni Jok Jang na muntik na silang maaga ng East Gangbuk High, at inamin ni Soo-yeon na kinilabutan siya, lalo na't mula ngayong araw ay magiging kalaban na nila ang East. Ipinaliwanag niyang ang pagkakaroon ng dalawa ay magpapalakas sana ng husto sa puwersa ng East. Samantala, nilapitan ni Yahan ang dalawang kasapi na nagpahayag ng pagkamuhi sa West Gangbuk High at sinabi na sila at si Jingguo ay sasama sa East. Tinanggap ni Yahan ang desisyon at tiniyak sa kanila ang pagkakataon na makapaghiganti. Dagdag ni Soo-yeon, bukas pa rin ang kanilang pinto anumang oras. Nagkomento si Jok Jang na halos kaagad ay nawala sa kanila ang dalawa. Ngunit ipinaliwanag ni Soo-yeon na yun naman talaga ang nais niya, hindi siya interesado sa mga tinuturing na bulok sa grupo. Tinanong ni Jok Jang tungkol kina Bam Sang Jang at Songman Lee, na kapwa ayaw sumama sa alinmang grupo. Ipinaliwanag ni Soo-yeon na si Songman ay nananatili dahil sa katapatan, habang si Bam Sang Jang ay sawang-sawa na sa buhay crew. Sang-ayon dito si Jang at ibinaling ang usapan kina Yoo Jna, na matagal nang sagabal sa kanila, at kay Sik Kang na nagawang lumaban sa lahat. Maya-maya, tinanong ni Soo-yeon si Yahan kung maaari nilang pag-usapan kung sino ang kukuha kay Sik Kang, ngunit nag-abiso ang quest window na tapos na ang quest na The Fall of South Gangbuk High. Bumalik sila sa gusali ng West Gangbuk High. Ipinahayag ni Soo-yeon na sa wakas ay nakabalik na sila matapos ang napakahabang labanan, at kapalit nito ay nakakuha sila ng 11 bagong kasapi. Pinapasok lamang niya sina Dong Yu Wang, Ji-yoon Lee, at Ha Kim-ju, habang pinaantay ang iba sa labas. Napansin ni Jok Jang na tila may pagkadismaya ang tatlo, at kinumpirma ni Soo-yeon na hindi naabot ang kasunduan. Sa kabilang banda, sa East Gangbuk High, nakaupo si Yahan at tinanong si Sik Kang kung kumusta ang pagiging kasapi nila. Tumanggi si Sik Kang na tawaging miyembro siya, ngunit iginiit na tutuparin niya ang pangako kay Yahan. Sinabihan siya ni Yahan na huwag mag-alala at magtrabaho na lamang ng maayos para sa East. Sa West, napansin ni Soo-yeon na mas lumakas na ang East dahil kay Sik Kang. Ngunit mayroon din silang panlaban, si Yua. Naniniwala si Hyundong Lee na mas malakas na ang West at kaya na nilang pag-isahin ang Gangbuk, bagay na sinang-ayunan ni Soo-yeon. Napansin ni Kuza na lumaki na ang kanilang pamilya, habang tinawag naman ni Gu Haejan itong abala. Nangako si Hyundong na mas magsisikap pa, at binanggit ni Haru Seong na mas lalo nang magiging kapanapanabik ang mga darating na pangyayari. Tahimik lamang sina Yoon-na at Ji-yoon Lee. Biglang tumakbo si Kim Soo-yeon. Hindi pinapansin ang tawag ni Hyundong. Nagtaka sila kung saan ito patungo, habang pabirong sinabi ni Haru Seong na baka may kailangan lang itong puntahan agad. Ngunit ang totoo, papunta siya upang kunin ang kanyang mga gantimpalang card. Bilang pagkumpleto sa Fall of South Gangbuk High Quest, nakatanggap siya ng 2 diamond card. Agad niyang sinilip ang mga ito. Nag-abiso ang quest window na nakuha na niya ang mga card. Binasa niya ang isa, Summon Card, Slime Soft and Skishy. Napaisip siya kung ano ang tinutukoy na malambot at malapot, at nagpasya siyang subukan ito. Nag-abiso muli ang quest window na tinatawag na ang Slime. Isang malabubble na slime ang lumitaw, naglalabas ng tunog na blob. Sinabihan siya ng quest window na subukan bigyan ng isang bagay ang slime upang hawakan. Inabot niya rito ang isang perang papel na 10,000 won, ngunit imbes na hawakan, nilamon ito ng slime. Hinawakan ni Soo-yeon ang slime at inugay ito, hinihingi ang kanyang pera.
Sa huli, ibinalik din ng slime ang perang papel matapos itong iluwa. Nag-abiso ang quest window na inilabas ng slime ang perang papel, dahilan upang mabahala si Kim Soo-yeon. Tiniyak niya sa sarili na yun nga ang perang ibinigay niya rito kanina. Hindi siya makapaniwala na isang slime ang nagbalik nito at napaisip kung maituturing ba itong isang uri ng imbakan o inventory item. Muling sinuri niya ang card at napagtanto na maaari niya itong magamit sa maraming paraan. Maya-maya, dumating si Jokjang sa pintuan ng banyo at nagtanong kung ayos lang siya. Agad niyang isinilid ang slime sa bulsa at sumagot na maayos lang siya. Ipinaalam ni Jokjang na may seryosong usapin at dapat itong pag-usapan sa club room. Habang naglalakad sila patungo roon, nag-isip si Soo-yeon kung ano ang maaaring paksa. Pagdating sa club room, ipinaliwanag ni Jokjang na may dalawang problema ang kanilang kinakaharap. Una, kulang sila sa pondo upang mapatakbo ang grupo. Binanggit nito na si Sekkang ay kumikita sa pagbebenta ng Fentoni, habang si Naha naman ay kumikita sa pamamahala ng mga bar at club. Wala pang sariling pinagkukunan ng kita ang West Gangbok High, at kinakailangan nilang magsimula ng negosyo upang masuportahan ang kanilang operasyon. Nauunawaan ito ni Soo-yeon at tinanong ang pangalawang problema. Ipinaliwanag ni Jokjang na konektado ito sa una, ang katapatan ng kanilang mga bagong miyembro, lalo na kina Hakunjo at iba pang galing sa South Gangbok High. Dati, pinananatili ni Sekkang ang katapatan ng mga ito gamit ang pera. Kung walang kita ang grupo, may posibilidad na umalis ang mga ito. Dagdag pa ni Jokjang, hindi lahat ng miyembro ay sumama para sa pera, gaya ni Yoon-na at Joni. Pinaniniwalaan niyang si Ji-yoon Lee ay sumama dahil kay Kuza, ngunit wala pa siyang ideya kung bakit sumang-ayon si Yoon-na. Nais niyang alamin pa ang pinagmulan nito. Mungkahi ni Soo-yeon na palalimin muna ang kanilang ugnayan, dahil simula nang sumali ang mga ito. Dapat ituring silang pamilya. Nag-abiso ang quest window ng isang side quest, dagdagan ang katapatan ni Yoon-na at Joni, na may gantimpalang isang gold card. Sinang-ayunan ni Jokjang ang plano at iminungkahing magdaos ng isang paglalakbay, na ayon sa kanya ay isa sa pinakamadaling paraan upang mas makilala ang isa't isa. Natawa si Soo-yeon sa sariling hindi agad naisip ang ideyang yon, habang pabirong tinawag ni Haro ang sarili na ang tunay na mangmang habang sila ay nagbibiruan. Sumang-ayon si Jokjang na mahalagang magtatag ng ugnayang mas malalim kaysa sa usaping pinansyal, ngunit binigyang diin na kailangan pa rin nilang mag-isip ng negosyo. Paglaon, nakaupo si Soo-yeon sa kanyang silid kasama si Copy Cloud, na nagtanong kung ano ang gumugulo sa kanya. Ipinaliwanag ni Soo-yeon ang sinabi ng kanyang tagapayo na kailangan nilang magsimula ng negosyo upang mapanatili ang grupo. Iminungkahi ni Copy Cloud na magsimula na lamang ng negosyo, bagay na kinagulat ni Soo-yeon kung bakit hindi niya naisip agad. Naitanong niya kung may ideya ba ito. Binanggit niya na maaari niyang gamitin ang slime. Ipinakita niya ito mula sa kanyang bulsa, at tinanong siya ni Copy Cloud kung paano ito gagamitin. Ipinaliwanag ni Soo-yeon na ang slime ay isang imbakan na may walang hanggang kapasidad. Halimbawa, maaari itong gamitin sa pagpuslit ng droga dahil walang makakakita rito kahit sa paliparan. Nilunok ng slime ang isang bag at nag-abiso ang quest window na ito ay nakansumo na. Dahil hindi ito nakikita ng iba, naisip niyang kaya niyang maging pinakamalaking drug kingpin ng lungsod. Tinanong ni Copy Cloud kung yun ba ang plano, ngunit agad niyang nilinaw na hindi tama yun. Ipinaliwanag niyang simula nang magsimula siya sa mga quest, mas naging masaya siya, at ayaw niyang gamitin ng mali ang mga gantimpalang natatanggap niya. Hindi niya gustong lumabag sa kanyang sariling moralidad. Naisip niyang kailangan niya ng ibang ideya, kahit na bakit parang puro ilegal ang pumapasok sa isip niya. Pinuri siya ni Copy Cloud sa kanyang tamang pananaw, ngunit sinabi niyang hindi siya naghahanap ng papuri. Naghanda ang lahat para sa biyahe. Binanggit ni Soo-yeon na matagal na mula sa huling paglalakbay nila. Ipinahayag ni Kuza ang pananabik, habang napansin ni Soo-yeon ang dami ng bagahe ni Haro. Naalala niyang sinabi niya na 3 araw lang ang biyahe, kaya hindi niya alam kung dapat ba siyang humanga o matakot sa dami ng dala nito. Sagot ni Haro, hindi siya sabik sa biyahe. Bumaling si Soo-yeon kay Daehyun Kim at tinanong kung bakit ito sasama. Sinabi nitong wala na yun sa kanyang pakialam, ngunit sa isip nito, kailangan niyang makita mismo ang sitwasyon. Sinabi ni Soo-yeon na hindi siya nasisiyahan sa biyahe, at sumang-ayon naman si Daehyun na naniniwala siya roon.
Dumating si Kujaya at tinawag silang ang lalaki at babae ng oras. Binati sila ni Suyan, ipinapahayag ang ginhawa sa pagsali ni na Yuon-na at Ji-Yun Lee dahil nag-aalala siya na baka hindi sumama ang mga ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.